Magandang umaga mga estudyante, mga guro, mga administrador, gayon din ang mga members of Board of Trustees sa panguna ng ating Pangulo, Dr. Danilo Biayap. Itinutuloy po natin ang ating morning devotion. Ito po itong Lunes ng umaga. Ginagawa po natin ito dito sa Assessment Center ng TESDA. Sana nga po ay mga estudyante kung makarating dito ngayon. At ganoon din pag Huwebes, meron tayong Bible study. Ngayong umaga ng Lunes, morning devotion. Sa lahat ng mga estudyante, guro, mga administrador, ganoon din ang aking mga pamilya, di Umali, Valeriano, and related family members, na sinusundan tayo sa YouTube. Ganoon din ang aking mga members of the family, my wife and children, grandchildren, all the members, relatives, and friends, all our brothers and sisters in Christ. Following us in YouTube. By the way, I am your host, Evangelist Professor Dr. Romeo Umali. Ganon din sa aking anak na nasa US, si Grace, si Edwin, following us in YouTube. At lahat ng aking mga estudyante sa Lydia at Calculus sa college, sila ay sinusundan tayo sa magitan ng YouTube. Simulan po natin ang ating morning devotion ngayon sa magitan ng panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear God, we are here again at the start of a busy week. It would be easy for us to become overwhelmed at the thought of the mountain of tasks that await us. Help us instead, Lord, to see the opportunities before us, to be thankful that you have given us work to do and the ability to do it. Thank you for the people we will serve and those who will serve us. Bless our community and city. Keep them safe and create bonds of fellowship between neighbors that enhance peace in this world. Bless us too as we go out as a Christian to witness about our wonderful Savior by our lives and words. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong meditation ngayong umaga ay pinamagatang self-sacrificing, at yan ay kukunin ko dito sa portals of prayer. Babasahin ko muna ang Ephesians chapter 5. Verses 18 to 33. Ephesians chapter 5 verses 18 to 33. Tama-tama po ito sapagkat kahapon ay celebrate natin ang Mother's Day. Siguro tayong mga napunta sa ating simbahan, nagkaroon ng kaunting o maikling celebration on Mother's Day. Kaya ito po nga ating babasahin ngayon ay related din po sa ating mga ina. Okay? Ganyan din ang mga ama. Babasahin ko na po. Ephesians chapter 5 verses 18 to 33. Okay. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap
gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po'y tagubilin sa mga mag-asawa. Okay? Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Ihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay may harap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubutman, banal at walang anumang kapintasan. Gayon din naman dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga ay mga bahagi ng kanyang katawan. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Mayroon ditong malalim na hiwaga at sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Subalit ito'y para din sa inyo, kayong mga lalaki. Mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Yan po ang nilalaman ng ating sulat sa Pablo sa mga taga-Epeso, kabanatang 5, simula po sa 18 hanggang 33 mga talata. Gayun din ang babasahin ko sa inyo ang awit 51. Awit 51. Babasahin ko na po. Panalangin ng paghingi ng kapatawaran. Yun ang title ko. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandaang loob. Ang kasalanan ko'y iyong pawiin ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo mong aking kasalanan.
Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala, sa iyo lang ako, nagkasalang tunay, at ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isinang, makasalanan na nang ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat, pupuspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin, sa alako'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa, ako'y puspusin, butong ng hihinay, muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay, pawiin. Isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik, at ako po'y gawin mong tapat. Kung magkagayo na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking iahayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo nais ang mga handog, di ka nalulugod sa haing sinusunog. Ang handog ko, O Diyos, ay karapat dapat ay ang pagpakumbabat, pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Zion, at ang Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Yan po nilalaman ng mga awit, kabanatang 51. Nakasama rin po sa ating pagbabatayan ng ating meditation na pinamagatang self-sacrificing, na mula po dito sa Portals of Prayer. Giving thanks always and for everything to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Submitting to one another out of reverence for Christ. Yung po ang binasa ko kanina sa Ephesians 5:20-21. Okay? Ang title nga po ng ating meditation ngayong umaga ay self-sacrificing. Okay. Sabi nga rito, it seems silly to us. Is God self-sacrificing? Yun ang tanong eh. Is God self-sacrificing? Naitanong na ba natin yan? Is God self-sacrificing? The answer is a clear yes. Yun ang sagot. Di ba? Oo. The Son of God gave up His own life to save us from the deadly consequences of sin. This is love. So, ibinigay ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay doon sa krus. He was crucified because of our sins. Because He loved us. Sabi nga rito. This is love. Okay? Okay? It wasn't reckless sacrifice. Okay?
Sabihin na hindi yun walang kabuluhang sakripisyo. The Lamb of God did not allow himself to be slain impulsively or because it was worth a try. Yan. Hindi lang niya sinusubukan, di ba? It was premeditated. Yun, ay talagang pinlano na. Okay? Kaya pinlano yun. God planted the seeds of His sacrifice right after the fall by promising a Savior. Yun ang mabasa natin sa Genesis 3:15, di ba? It was given as a promise to Adam and Eve. Okay. He prepared for it throughout history by preserving the family line through which Christ would be born. Yan. And Jesus' choice is to suffer and die, which there was a 100% chance he'd never suffer or die otherwise isn't a simple gift. It's a sacrifice of the highest order. Yan. So yung sacrifice ni Jesus Christ on the cross when He was crucified, okay, is of the highest order. A sacrifice of the highest order. Wala nang makakapantay doon, di ba? In Ephesians 5, yung binasa kanina, Christians are told to submit, to sacrifice their pride and wants for the good of others. Yan. While wives specifically are to submit to their husbands, maliwanag yan, no? Mga kababaihan dapat submit to their husbands. And the words to husbands are even stronger. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her. So yung example ni Christ when He died on the cross, no? He gave His life to us because He loves us. Sabi nga rito, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her. In big and small ways, a husband must sacrifice himself for his wife. Yeah. Loving her that fully. Self-sacrifice isn't easy, but it's what Christ did for His bride, the church. What He did for us. So ginawa ni Jesus Christ, ang ating Panginoon, para sa atin yung kanyang self-sacrifice on the cross. The crucified Christ. Well, let's pray. Father, may Christ's sacrifice inspire us to sacrifice in service to You and others. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all join in the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Let's receive the blessing of the Lord. Yung mga nakinig at makikinig through this YouTube, tanggapin po natin ang blessing ni Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig at lahat ng magpapalo sa YouTube, sa Messenger. God bless you all. Muli tayong magsama sa Thursday for our Bible study at next week, Monday, in our opening devotion. God bless us all.